magmamaneho, kaya medyo tinatamad na talaga tayo magmaneho, kaya nakisakay na lang ako dito sa aking kapitbahay, dito sa kaibigan ko dito sa amin. Dati ko rin siyang driver, si Robert, no? Shout out kay Robert. At nagpamaneho na lang ako. So ibig sabihin syempre pag tayo nagpamaneho understood ng mga kabos. Tayo nagdaan sa Kalaksilang nga ba ito? No? Para mas mabilis, kasi kung doon tayo dadaan sa Carmona exit puntang Lipa, medyo traffic, tapos parang alam mo yan, mas malapit, mas malapit dito sa Calax. Exit tayo ng ano mga exit dito? Sa Eton. Then pag exit natin ng Eton, ayun na. Ang exit na natin is sa Lipa. So naisipan natin mag video mga kabosing, dahil alam naman ninyo na ito na ang ating parang aliwan. Dito ka napasok sa loob. Bakit? Pag dulong-dulo tayo, palayo na. Ako, di yan nadaan. Papa. Diretso? Oo. Pabilis. Wala nang ganto-ganto. Dire-diretso lang talaga. Ang labas mo doon sa circle na doon. So, hindi na ako nadaan sa Pampanga. Dire-diretso lang naman yan. Wala ko napunta dito. So, yan. Magkakaroon pa tayo ng ayan, katulad niya, no? Mayroong mga U-turn. Ako, ang ginagawa ko, dire-diretso lang. So, doon sa dulo. Saan ang ano mo dito? Sa Nubali? Hindi na, pag kaliwa, unang kanto, unang stoplight, kanan, yun na yun. Labas yun Eton. Expressway na rin. Mas mabilis dito. Kasi doon, magpadulo ka pa eh. Oo, Parang dulo. pupunta ka pa ng dulo, saka ka naman babalik. Oo. Ito, pagdating natin dyan sa may kantong diyan, kakaliwa. Pagkaliwa natin, unang-unang stoplight, kanan, yun na yun. Dire-diretsuhin mo yun, ang labas doon, expressway na. Papa. Pang ilang bang ano yun? Pangalawa, no? Santa Rosa. Lampasan mo yung Santa Rosa exit. Diyan ka sa Santa Rosa Techno Park. Yung sa may ano yan. Ito na siya. Yan yung papunta ng Tagaytay. Oo. Kakaliwa tayo ngayon dyan. Unang stoplight doon, kanan. Walang traffic yun, dire-diretso na yun. Pagka kasi ako doon nadaan, dire-diretso. Oo, magpadulo ka pa. Hanggang dulo. Ano yun doon? Medyo mapalayo ka pa doon, dudulo ka pa doon, tapos babalik. Ganun. Pamplasan kasi ang labas noon. Mamplasan. Pamplasan. Ito kasi, tundaan Eton na ito, agad. mga kabosing, ay diretso na Tagaytay. Banda rito yata yung Nubali, di ba? Ayun. Pang ilang yan? Pang ilang Exit? exit yung ating... silang galing tayo ng Ginaldo Highway. Oo. Pagkaliwa natin doon sa Hindi. Calax, Oo. Silang, unang exit, Silang. Oo. Pagkasunod noon, Santa Rosa. Ito na yun. Kasunod ito. Pangatlong exit siya. Doon sa baba, sa kanan. Sa kanan yun. Tapos pagbaba, kakanan naman. Kakanan ka naman. Ayun. Kanan. Pagbalik? Dito rin. Pwede rin dito. Dan din, ito ng exit mo. Paglabas mo rin diyan, pag kaliwa mo, kanan ka na rin dito, diyan din, doon din ang lusot mo. Mayroon din doon. Papunta na rin ng Calax. Yung silalim na yon, may tulay na yon. Dito ako nalilito eh. Yan. Minsan galing akong Lipa. Dito rin, ay parang di na ako nagdaan. Pwede kang dumirto diyan. Kaso na magpabalik ako nagkandalit-silitsi ako, di ko makita ang pagpasok ng Calax. Ay, kung saan ako napasok. Alam mo nangyari, nag-gutter pa ako, naplat pa ako. Hanggang sa ako nag-Olivares na. Doon sa Tagaytay. Tagaytay na.
Wala eh, natatakot na akong dumaan ng expressway. Dahil Ayan. baka ma-flat ako eh. Wala akong reserba. Yan, isa flight na yan. Oo. Kakanan tayo diyan. Ang labas niyan doon sa may dito, exit na. Sa Pitix, ano na, islicks na. Lusot niyan. Oo. Ayun. Dati ng araw mga kabossing, yan ang eksperto ko. Yung mga shortcut. Kaso nung mapatigil ako ng pagmamaneho dito sa mga gatong malayo. At nun kasi hindi uso yung ano, yung Waze. Talagang sarili mong alam. Ang gamit ko lang nung mga kabossing ay yung pakiramdam at saka pagtatanong. Ngayon ay high-tech na, magwe-Waze ka na. Pero hindi lahat ng Waze napapalat eh. Mayroong Waze na ano, parang yung bang kung saan ka dinadaan. Iikot ka. Oo. Kaya mas magaling din yung familiar ka sa lugar mga kaboss. Ibig sabihin, pagdating dito kakanan ang arko pa Manila. Pag gano'n, Manila Batangas. Manila Batangas. Ay. Ayan o. Dito ako nalito noon. Kaya ang ginawa ko ng pahuli, nung pangalawang punta ko sa Lipa, dumiretso na ako. Wala na akong lilikwan. Ang iikutan mo lang doon, yung circle. Pagka nagkanta malas-malas ka doon gabi, baka doon ka mapapunta sa Maynila. Ayun. Dahil yung paikot niya. Iikot yun, no? Iikot. Yung pakanan noon, Yung pasok ng puntang Batangas. Yung puntang Batangas, hindi mo mapapansin mga kabosing talaga. Oh. Maliit lang yun. Salubungan pa yun. Oo. Kanya-kanyang diskarte doon sa circle na yun. Pag hindi mo napansin, napapunta ka na sa Maynila. Kaya kaunting ingat lang din doon. Yun, ang minsan dito nga ako nagdaan. Oh, nakaliligo ako. Talaga. Nang papunta doon, okay. Pagbalik doon ako naligaw. Naligaw na. Oo. Pero hindi eh. Pag dumiretso ka doon, pag mabilis ka, ganun din eh. Bilis eh. Dito kasi may mga stoplight. Kasi doon hindi, dire-diretso. Pag Doon naman doon sa minsan doon, mahaba yung pag-exit. Yung pag-exit mo doon sa may bayaran, mahaba Oo. yung pila. Nagta-traffic doon. Iwasan ko. Tapos pagdating doon sa circle, oh, yun. traffic yun. Minsan Oo, kasi yun doon lahat ng mga naikot yung mga exit eh. siksikan Pa doon. Manila, pa Batangas, merong pa ano sa kabila. Kaya ano, marami talaga. Nung una ko nga eh, muntik na ako nakalampas ang yung Papatangas eh. Dahil napakaliit talaga. Liit yung likuan doon. Papatangas ka, muntik na ako nakalampas ah. Sabi Iikot ko, ka ulit, tapos pumatraffic pa. dito ako nalilito pagpabalik. Bagay may harang naman eh. Hindi ko natatanda kung saan ako nag-i-exit pagka kailan ba ako nanggaling Lipa. Basta tinatakbo ko yan ng Lipa mga kabos, yung mga isang oras. Ano ko na? Napakarami ng daan dito ngayon. Nung araw mga kabosing, ang daan lang ng puntang Lipa eh yung Carmona, exit. Then yang itong galing Tagaytay na to, yan lang ang mga exit dito. Ngayon ang dami na. Meron dyan sa Silang, meron din labas din ng Calax. So wala na. Talagang tamad na akong pagmaneho. Sipon mo mga kabosing, Lipa lang. Sarili naman ako sasakyan. Katamad talaga. Sa pang makakain sa biyahe mga kabosing, yung malayuan. Tapos tutulogan ka ng mga kasama mo. Tinamahan ka ng antok. Yan ang napakahirap. Naranasan mo ng tamaan ng antok sa biyahe. Napakahirap kahit sampalin mo mukha mo. Pirulin mo ang tenga mo. Talaga.
talagang matutuloy at matutuloy yung tulog talaga. Ang pangit doon, yung dilat ang mata mo pero tulog ang diwa mo. Yung diwa. Oo. Alam mo ba yung part na sila sa bypass? Galing akong Batangas, pagbaba ko ng Olivares, tinamaan ako ng antok talaga. Sampal ko ang mukha ko, mata ko, kuskus ko, tapos binit ko yung mga tenga ko. Wala. Pagdating ng bypass, di ba may mga tandaan ng halaman doon? Yung mga tagiliran. Nakakatulog ako, nadaplisan ko yung ano, yung mga paso. Naku. Ay, buti ka mo walang nabasag. Nagtumbahan lang, at saka wala yung may-ari. Pero kung nandun na may-ari, palagay ko mapapagalitan ako, baka nagbayad pa ako. Pero hindi mo nabasag. Ang ginagawa ko minsan diyan, pag tinamaan ako ng antok, tinitigil ko na talaga. Idlip mo na. Kahit hindi ka maidlip, basta Ihinto mo lang. ay hinto mo, tapos mawala yung wala yung attention ng iyong mata sa pagtulog. Masisirain mo ba yung ano niya? Yung kasi yung mata talagang ano hindi mo kayang turuan pag talagang inantok kaya mo pero talagang mahihirapan ka. Ang pinakamahirap yung sa pagmamaneho yung dilat ka pero tulog noon ang diwa mo. Yan din mga kabosing nangyayari sa mga aksidente ng truck sa gabi. Mapapansin nyo yung mga truck pagka aksidente talagang grabe. Yan ay kalimitan tulog ang driver, nakakatulog sa pagmamaneho. Mas maganda pa nga mga kabosing yung lasing may pakiramdam pa yun nakakita yun. Pero isipin mo, tatakbo ka, dilat yung mata mo pero tulog yung diwa mo. Wala talagang direksyon ng ano mo. Magkano yung dapat? 51 lang yun. Doon lang yun. Gusto may pag-exit natin. 51, tapos kasunod yun sa dulo na, sa lipanan. Parang ganun din. Huwag lang ma-traffic doon. Ganun din yung system. Pag Hindi ko lang alam kung yan kasi tuloy-tuloy yan dyan. Walang traffic yan mangyari sa'yo. oo. Hindi ko lang alam dito sa pagbalik ko kung saan ako dumadaan. Nalimutan ko na. Kasi wala rin namang kaliwaan doon sa mayroon bang kaliwa sa mga plaza pagbabalik? May exit ba doon? Puntang Calax? Meron. Mga plaza sa kabila? Ano ka, pag exit mo ng Plaza na exit, mag-U-turn ka doon sa unahan. Kasi bawal ka agad kumaliwa. Kasi mayarang yun Oo. Mag-U-turn ka doon sa may stoplight. May stoplight doon sa may unahan na Tapos yun na. ayun na. Tapos, Calax na ang pasok. Mamplasan. Yan mga kapasin, dito tayo sa expressway. Ano bang lugar to? Kabuyaw. Kabuyaw. Hindi mo yata inabot yung expressway ito nung sira. Maliit pa. Ito mga kabosing ay padadaanan nila yung parang may mga talim na blade ng bulldozer o grader pa yon. Kaya may mga guhit na malalalim yan. Hindi ko lang alam kung ano ang intention nila, kung ba't nila ginuguhitan gano'n. Siguro para hindi madulas. Pero ang problema doon, pagka ang sasakyan mo hindi maganda ang camper, nagsasarili. Mga ganyan. Laging hawak-hawak mo yung manubela mo. Kaya mahirap ngayon, maayos na. Saka napakaluwag ng mga kabosing. Ang isang maganda dito, pag dito ka nagdaan sa expressway nito, hindi katulad ng araw na may at maya, may toll gate. Pag pumasok ka dito sa expressway nito, doon ka na magbabayad doon sa iiksitan mo. Nung araw, meron pa dito sa banda dito. Tapos meron na naman doon. Nung araw na walang anong tawag doon? Start tollway. Pero mas maganda daw yung
kalsada doon sa ano, sa north, no? Nakarap mo. Hindi ka tulad dito. Ganda lang. Mga kabosing. Alaala ko ng araw, okay. Jeep lang ang dala ko mga kabosing, puntang Bicol. Minsan, pag summer mga kabosing, eh lagi ako nakaarkila dito sa may Pansol, Laguna. Maraming hot spring din eh pagka summer. Kaya sanay din ako dito. Kaya lang sa haba ng panahon nakita mo ang laki ng development pagkakain mo. Ano nga yung bundok na yan? Mount Makiling. Mount Makiling. Taas. May nagsiga oh. Ayun oh. Hindi makita yung Mount Makiling. Diyan sa Mount Makiling mga kaboss, diyan yata nakukuha yung ano, yung mga hot spring na kasi paanan yata yung Pansol eh. Sa paanan yan. Kaya maraming tubig dyan yung ano, nanggagaling na maingit. May nagsiga oh, siguro talahin yun. May mas mataas pa dyan mga kabosing na bundok eh. Dito sa part dito eh. Ayan. Saan ba yung bundok ng Sierra Madre? Ano? Sierra Madre ba yun? Yung sumasangga sa mga bagyo? Kabila yan. Yun ba yung taas niya mga kabosing? Pero hindi tayo nakasigurado kung wala nakatira dyan sa mga gilid-gilid niyan. Meron po. At ang buong pag-asa ko yung ganyan ay ano, pag-aari ng properties ng gobyerno. Pero sa ngayon hindi. Napapatituluhan din niya na yung mga mayayaman. Ganyan mga bundok. Ganda rin pala ng performance ng mga gantong Avanza mga kabosing. Meron tayong nagiging unit na Avanza pero hindi ganitong model. Ito ay 2023 model na Avanza. Ang makina nito ay 1.6. 5. 1.5 lang. Napaka relax yung maneho. Tamang-tama sa mga tamad pagmaneho mga kabosing, mga ganito. Nung araw mga kabosing, napaka-expert ako rin sa pagmamaneho. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko sa sarili ko, bumubulok o namumurol sa pagmamaneho. Kahit sa ano, saka ang laki ng inihina ng loob ko sa mga lugar na ano, yung lalo yung mga overtaken. Hindi ko kaya ngayon. Dati kahit dalay jeep ko, yung jeep, walang ano. Yan, malapit na tayo sa yung Mount Makiling. Ay sakop yata yun na Laguna yata yun. Laguna ba tayo? Oo. Saka ito mga kabosing yung araw. Itong lugar na ito, Turbinang to. Yan. Yan ay gamit na gamit. Turbinang yan. Pagpunta ka ng Batangas. So ngayon hindi na. Hindi ka natadaan dyan mga kabosing. Diretso ka na sa expressway. Nung araw, wala ito. Ang dadaan lang dito yung puntang Laguna. Dito wala to. Talagang doon ko dadaan sa Turbina. So ngayon, wala. Diretso ko na. Ang kadugtong nito ay Star Tollway.
gabi na ngayon, dati traffic din. Matibay kaya itong ginawang daan ito. Parang espalto lang ito eh. Oh. Construction. Pero yung concrete doon, baka naman gagawin din semento. Ginagamit lang ito pasamantala. Kasi yung kabila ano eh, semento eh. Minsan nga pagka may lakad, isang bahay ko ay bayad na, hindi ko pa nalalakad yan sa 13. Gusto kong puntahan sa ano, Pag-ibig. Eh nakatamad ako magmaneho. Baka pag ako yan kuhanin kita ulit. Pero ang biyahe mo kalimitan dito, hindi sa Manila. Manila. Ah, Manila din. Manila. Yan. Batangas, Laguna. Di ba dati family driver ka no? Rent a car. Ah, rent-a-car nga. Ah, sanay ka talaga dito sa ganitong biyahe. Mag-rent Kaya halos kahit tikit na ang matapos sa lugar na papuntahan mo sa akin, kaya ko matuntun yun. Kaya din ako mag-waze. Lahat pa, kahit po papuntang norte, papuntang Baguio, papuntang tama ka talaga. Dati lahat, Bicol, Baguio, La Union. Oo, dala ko pa yung jeep ha. Ganito. Ang ugali ko pa mga kabosing, pag ako ay may dala kong sasakyan, kahit may kasama akong driver, gusto ko ako nagmamaneho. Totoo niyan. Yan. Pag akin ang sasakyan, pagka hindi naman, bahala ka, ikaw na magmaneho. Laki ng ginawang to. Hindi siguro to. Pangsamantala lang siguro itong espaltong to. ginagawa. Siminto na. Oo. Pero sa totoo lang magandang takbo ng espalto eh. Pag sa tag-init, pero sa pag tag-ulan, Madulas. madulas yun. Pag Oo. naambunan, ambon, ayun. Maganda pa doon na yung malakas ang ulan eh. Pero yung ambon-ambon, naku po. Maganda kasi pag ganyan ang kalsada talaga. Ayan, may mga guhit. Kasi pag masa yan, kakapit pa rin talaga sa gulong yan. Naalala May ko mga trip. nung araw mga kabosing yung ano, Coastal Road. Bago na patino yan talaga, ang daming aksidente ang nangyayari dyan. Naranasan ko nga dyan eh, umarkila kami ng FX na no. Uso pang FX. Arkila kami sa Pasay, uuwi ako ng Cavite. Eh, umulan. Maniwala, ang takot ko eh. Pag preno niya, pabalik ang itsura namin eh. Bumaling talaga. Sabi, grabe. Takot ko ah. Eh, hindi man ito mabilis ang takbo namin. Hindi, mabagal lang. Parang ano lang. Siguro ako kung mabilis ang takbo namin, baliktad kami. Gulong yun. Laki ng kalsadang to. Parang 6 lane sa 2, 3, 4, 6 na lane. Nauuso mga kabosing ng mga electric car, yung BYD yan, alam ko. Ewan ko kung pwede yung pwedeng may gas. Kasi yung lumabas na sasakyan ngayon mga kabosing, yan yung BYD yung mga kabosing. Yan yung ano, yung mahal din
lumabas na yun yung Toyota na ang pangalan ay Atib. Pwedeng gasolina, pwedeng ano, kuryente. Alam mo yan? Atib, Toyota Atib. May bago ngayon. Lumabas na rin ng 2025. Pwede siyang, pag ako hindi nagkakamali mga kaboss niya, kasi napanood ko yon. Ano yun? Pwedeng gamitin mong gas, pwedeng kuryente. Ang alam ko yung mga BYD yan, electric yan, kuryente yan, pero mahal daw yun eh. Hindi ko lang alam kung yan ay ano, kung saan ginawa, kung ano, kung American car o China. Kasi yung China nalaban talaga ngayon sa pagandahan ng sasakyan. Katulad dito cross yan, cross naman yan. Ang problema sa Toyota, hindi mo na maintindihan. Dami na, hindi mo na maintindihan yung ano, Design ng katawan ng sasakyan. itong Avanza at saka ano nga yung katulad ng Eagle, Vilos, ay halos parehas ang tail light, nagkaiba lang sa grills at saka may putol lang yung ano. Pinakamarami maglabas ng design ng Toyota mga kabossing. Meron yang sa gantong mga small, katulad yan, race, merong Veloz, Avanza, may Expander Cross ba yan? Ano? Ayan, Expander Cross. Ang dami mga kabossing, talagang malilito ka na. Ito napakamahal din ang ano, ang race na yan. Yan may turbo mga kabossing, yung race na yan, kahit maliit, Toyota race. Maabot din ng 1 milyon yan. Para mas mahal dito sa ganito. Sa ganito yan eh. At mga kabossing, eto. Hindi na tayo nakapag-video kanina nung kumukuha ako ng bumibili ako ng sasakyan. Dahil nalobat tayo. Kailangan natin mag-charge. So dala-dala na natin ang unit. Ayan o. Montero 2011. So ayan, yung papel niya nagsama ng nilagyan. 2010 lang to mga kabossing. So nakuha na natin, kinuha na natin kasi nagasusan na tayo eh. Kaya ang habol natin eh, hindi tayo malugi. Kaya kinuha na natin mga kabossing. So uwi na tayo mga kabossing. Ayun papel. Ganito talaga ang buhay natin mga buy and sell mga kabossing. Kinakailangan nating lumaban sa buhay. Dahil habang tayo nabubuhay, hindi nasama ang pera pag mahina ang loob mo. Pag inaakala mong isip mo ay baka malugi ka pa, so wala, talagang walang mangyayari. Kaya medyo mahal, pero siguro naman pag sinibarte tayo, kikita tayo. Pag hindi, puhunan lang. So ganun lang talaga ang laban ng mga financial mga kabossing. At isa pa, ang mahalaga dito ay ang papel ay legit. Yan. So totoo nito mga kabossing ay ito po ay fast brake sa kapwa buy and sell. At ito, pag magka-problema ang papel, siyempre balikan kami. So ang tingin ko naman okay naman. At siyempre hindi man tayo babayad kung inakala natin may problema, hindi ayos sa papel. Ganun lang yung mga kabossing. So ongoing na tayo mga kabossing. At ang problema, wala tayong RFID mga kabossing, walang card. Hindi ko alam kung may laman to o wala. So doon tayo dadaan sa cash para at least
safety tayo. Baka pag dumaan tayo dun sa na ano BTC ay wala naman laman to, o magka-problema pa tayo, kaya dun tayo dadaan sa kanan sa kas mga kabossing. So ayan, ang kasama ko din tayo nagpasama din sa Avanza na yan. Si kapitbahay ko yan, dati ko yung driver mga kabossing, na ngayon ay nag-grab na. So sabi ko, bayaran ko na lang muna yung ano mo at samahan mo ako mga. Kaya yan, sumama naman. Let's go mga kabossing. At so far ano, okay naman siyang manakbo. Smooth shifting siya, maganda yung under niya. Tingnan natin kung ayaw natin palinis yung aircon niya mga kabossing. Ang isang problema dito ay nakita ko ay meron siyang signal ng ABS. Ang sabi niya ay nagpalit daw siya ng lining. Yun ay kung totoo. Madalang din kasi yung mga kabossing, kung ewan ko lang, baka naman nga minsan kasi pag nagpalit ka ng lining ay na-signal nga yung ABS. So tingnan natin kung check natin kung bakit nga may signal ng ABS. Ang preno naman ay ayos naman. Okay naman ang preno niya. Wala namang problema. Ang gulong sa harap ay ayos, pero yung sa likod ay medyo luma na. Ayan. Papasok na rin tayo ng ano, yung expressway mga kabossing. Hindi ko alam mga kabossing kung may laman yung RFID niya, kaya ano, wag siguro tayo sakas tayo dadaan. Problema, wala yung card, kaya hindi ko ma-check kung may laman o wala. Hindi makita. Kaya mga kabossing, wala tayong cameraman, kaya medyo hirap tayo mga kabossing. So update na lang tayo pagka ano na, andun na sa Cavite. Medyo maganda mga kabossing yung shifting niya. Hindi mo maramdaman yung kaldag. Yun ang mahalaga eh, yung sa gantong automatic. Dito kayo babase sa makina at saka sa transmission, kasi lalo kung transmission ito, pag may problema ako, malaking problema ito mga kabossing, pag ang transmission ang may problema. Kaya dapat dito talagang i-check nyo talaga. Ito kasing ganitong Montero, wala siyang overdrive, basta ilalagay mo lang siya sa drive. Pero pwede mo siyang i-manual na katulad yun. Plus minus lang ito mga kabossing. Ito mga part ng lipa ito mga kabossing. So yung mataas na bundok na yan, Mount Makiling mga kabossing, part ng Laguna yan. Dito tayo sa Star Tollway mga kabossing, at ongoing pa rin talaga yung paggagawa ng kalsada. Ito, pag nangyari talaga to, maginhawa to dahil halos 6 lane ang luwang kada isang kabila. Tatahol-tahol na naman.
bali ano to, for the year 2026 ay padalawang unit kong pick up to bili. So hindi ko na naipa-vlog yung una. So ito yung padalawa mga kabossing, itong Mitsubishi Montero. Talagang ano, ayusin to mga kabossing, pipinturahan dahil medyo hilam, pangit na ang pintura. Right mga kabossing, dito na tayo sa ano, sa Cavite. Lapit na tayo. So medyo naputol yung ating video dahil tatlo na yung daladala kong battery pero puro low bat. So nagkaputol-putol yung ano, yung video natin. So yan, dito na tayo sa Dasma at salamat sa taas at nakauwi tayo ng Malwalhati. Siyempre pagka ganitong mga bagong sasakyan natin daladala, nag-aagam-agam tayo, baka may mga issue itong daladala. At take note mga kabossing, ang pag tayo po ay bumili ng second hand, well talagang asisan po yan just in case na may lumabas na hindi maayos sa paggamit mo. So wala kang choice kundi mo or pagtiisan mo mga kabossing. Kaya nga kami mga ibang legit na buy and sell ay talagang taga-recondition ng mga pinabayaan sasakyan. So kung hindi man namin mabitawahan yan ng 100%, syempre kinakailangan natin hindi rin masira sa mga bibili sa atin. Kaya lahat ng makikita nating issue ay kung maaari ay magawa natin lahat. Meron lang talagang mga buy and sell na talagang nagpapalusot sila, na inilulusot nila na kahit na may issue ay hindi nila sinasabi. Ang akin lang, katulad ng sinasabi ko sa inyo, ito po ay galing past break sa buy and sell na pinapatungan lang nila, sila yung naghahanap. Sa katulad kung tamad na, ayan na, nag-aabang na lang ako, tapos pinapatungan na po nila yan kung magkano gusto nilang patungan na pwede pang pagkakitaan. So far dito sa Montero na to ay nakikita ko kahit na old model na ay maayos pa naman madakpo. So hindi siya nagpapaiwan sa kasama ko na Avanza kahit sa expressway. At isa pa naging problema ko dito ay hindi makita yung card ng RFID. So naglagi ako na sa kanan, baka kasi walang laman magka problema pa sa toll gate. So meron mga kabossing kasi hindi pag pumapasok ng toll gate na taas yung yung bara kaya siguro may laman to. Hindi ko lang makita yung balance niya talaga, hindi yun ang ano ko, hindi ko makita-kita. So kanina 120, ang alam ko sa Calax ay 51, hindi ko makita yung balance niya, kaya nag-aalala ako. At sinabi ko rin na yung RFID card ay kung makikita, kasi na paglaruan daw ng anak niya ay kung maaari padala sa akin LBC. So yan, dito na tayo at as usual mga kabossing, traffic na naman dito sa Dasma. Kaya ano, okay lang dito kasi andito na naman tayo sa sarili, wala tayong problema. Siyempre papasalamat tayo sa kasama natin na alam niyo mga kabossing, nung araw tumatakbo ako na mag-isa, kasama ko lang ay driver, ako ang nagmamaneho kahit saan bundok yan, kahit anong layo, ako talaga ang nagmamaneho. So ngayon ay may dalang katamaran na rin talaga. So kahit na tayo mapamahal sa ating gastos, ay mas minamabuti natin na umarkila na lang kaysa magdala ng sarili sasakyan. So yan, at smooth naman yung biyahe namin at pay off naman dahil okay naman yung nabili natin sasakyan. Ang mga papeles kompleto, nakarehistro. So ang palitin lang siguro dito ay ang gulong sa likod. So yan mga kabossing, at update lang kayo pag nasa bahay na. Yan mga kabossing, dito na tayo sa bahay.
Nabot na kami ng tanghalian. Hindi tayo nakakain. Hindi kasi kumain. Hindi na tayo nakatanghalian. So yan mga kabosing, dito na ako sa bahay. Hindi na tayo nakapag... Hindi na dumating dahil may mga ginawa ko doon sa jeep. Ito yung nabili kong unit to. So ipapasok na natin sa garahe. Then yung mga tao natin ay hindi pumapasok. Kinakailangan pumasok na sila. Akala siguro nila wala pa tayong gawin. 20 January mga kabosing ay nag-uumpisa ako ng pagbili ng unit ay siguro mga 1 week. 1 week muna bago ako mag-umpisa mamili. Dahil medyo nagpapahinga tayo. So ayan, pagka naipasok natin ito, para itong pasyente na bago ilabas pag magaling na mga kabosing. Ayan. Diba? Ganun ang mga sistema dito ng mga unit dito, mga sasakyan dito pag pinapasok bago siya lumabas pag magaling na. So yan mga kabosing, bali dalawang unit yan. At eto hindi to pinturahin mga kabosing. So ang gagawin ko lang dyan ay undercoat and then detail, interior detailing, makina. Tingnan natin kung change oil. Nissan Grand Lavinia yan mga kabosing, 7-seater. Na yan puro automatic ang unit natin mga kabosing ngayon. So yan ito automatic din. Yan automatic din yan mga kabosing. Yan. So meron na ulit tayong umpisahan mga kabosing. At siyempre unang buwan ng ating pag restore ng mga sasakyan. Ano na to? Siguro talagang bumigay na yung pintura. Maaring ito ay walang maayos na garahe mga kabosing, kaya nagkaganyan. Ito naman 2014 na na Lavinia, Nissan Grand Lavinia. Puros automatic yan mga kabosing. So yan, at least nakapag video tayo about sa ating trabaho niyan mga kabosing. Aside from sa jeep, yun talaga ang trabaho yun, ang ating hanap buhay. Hindi naman totally hanap buhay mga kabosing. Talagang naging aliwan ko lang ang mag-restore ng mga second hand na sasakyan. Huwag lang yung sobrang lumang-luma na, kasi yung lumang-luma madugo na talaga So yan. So yan mga kabosing, dito ko na natin puputulin ang ating vlog. So maraming salamat sa pagsama sa aking video na to. Sana po ay muli ay humingi ako ng suporta sa inyo, sa lahat ng kapanalig subscriber at sa lahat-lahat na mga unang subscriber ko. So shout out nga pala dun sa mga nagko-comment ba. Siguro next vlog ko na lang i-comment, i-shout out yung mga ibang nagko-comment sa aking vlog. Then sa ngayon hindi ko pa kasi dala yung cellphone ko, kaya hindi ko ma-shout out. Next vlog mga kabosing, promise ko sa inyo. Ayan. So until next video na lang mga kabosing, sana po ay mag-ingat kayong lahat. Sana ay laging masaya together with your family. Love you all mga kabosing. Bye bye.